Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Muli, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos. And special shout out po sa lahat ng ating OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. So ang mainit na usapin nga po mga kababayan, ito patuloy po ito hanggat hindi nagkakaroon ng desisyon ang International Criminal Court dyan po sa kasong Crimes Against Humanity ni dati ninyong presidenteng Rodrigo Roa Duterte. No, yung matanda po nakakaawa man, pero ganun po talaga, no? Dahil isang Pilipino ang sinukbit para dalhin at litisin doon daw po sa lugar ng mga banyaga. Ganun po no? Tayo po ay kaisa, no? Sa mga League of Nations na kasapi sa Interpol, no? So even though wala tayo na sa ICC, pero ayon na rin po sa desisyon ng ating sariling Korte Suprema na meron pong jurisdiction ng ICC na i-prosecute ang sinampang kasong Crimes Against Humanity laban kay Digong, nila Trillanes at ng mga kasamahan niya nung time na tayo po ay nandiyan pa, at doon din naganap yung mga karumal-dumal at kanulos-nulos na pagkawala ng libo-libong o pagkasawi ng libo-libong mga kababayan nating Pilipino, no? So nakakalungkot man mga kababayan, pero dapat may managot. At yung kaso po na yan ay hindi po biro-biro, dahil totoo pong nagsampa ng kaso sila Trillanes dyan way back, I believe 2019, no? At yan na nga po yung after, sabi nga ni Trillanes, so 2017, no? Sabi nga ni Trillanes, after how many years, 8 years, ito po, nagbunga yung matagal nilang pag-aantay. Nabigla nga po dyan ang kampo ni Duterte, siguro binaliwala nila ang mga chismis na kumbaga nalaro sila nalaro sila, hindi lang ng administrasyong ito, no, dahil talagang kinatago-tago po ng administrasyon, pero nilaro po sila talaga o ng husto nila Trillanes, ito pong mga liberals. Kasi kung maalala nyo, just to give you the background, nung June pa yan sinasabi nila Trillanes, hanggang last year, end of December last year, sinasabing may lalabas na warrant of arrest, hanggang sa wala naman. So naging pabaya itong kampo nila Duterte. Ayun, nabulaga po si Duterte at yung kampo niya after na paglabas nila ng eroplano from Hong Kong. So kung alam nyo, kung na-prepara yan ni Digong, malamang baka hanggang ngayon hinahanap pa siya ni General Torre tulad nung ginawa kay Kibuloy. Pero with the careful planning, no, ng administrasyon, with the proper coordination to the proper authorities, yan nga po, lumabas na itong warrant of arrest na sinasabing wala naman daw, sabi ng mga kampo ni Digong, no? Nag-iiyakan po ang mga didilis. O ayan, namnamin din ninyo ang mga naramdaman ng pamilya ng extrajudicial killing sa Peking war on drugs ni Digong. Namnamin ninyo, no? Damhin ninyo ang sakit na nadama ng mga nanay, no, na nawalan ng asawa, nawalan ng anak. Ganyan po kasakit, no? Akala nyo patuloy kayong maghahari-hari, akala nyo palaging kayo ang nasa tama. O ayan na po, karma is a bitch, di ba? Ang gulong ng buhay ngayon, kayo ay nasa ilalim. So ano po ang isa dyan sa mga komento tungkol po dyan sa nilabas na warrant of arrest ng ICC through Interpol? Sabi po ng fierce defender ng Duterte at spokesperson at isang legal counsel ni Digong, na walang iba kundi si Sal Panelo, na kung saan sinasabi niya yung warrant of arrest daw po kay Digong ay unlawful. It is unlawful arrest. Bakit po? Kasi sinasabi niya mga kababayan na ito daw po na
ICC arrest warrant ay isang spurious, no? Kung atin pong titignan kung anong definition ng spurious, no? Pasensya na kayo sa accent natin. Ito po ay isang peke. Ito po ay gawa-gawa lamang. Kasi, no, bakit nasabi yan ni Panelo? Kasi during that time na binasahan ng Miranda rights ni General Torre si Digong, wala daw pong mapakitang warrant of arrest sa dating Pangulo. Ang hindi lang nila alam, nandyan po yung warrant of arrest. Imposible namang hulihin si Digong nang walang warrant of arrest. It is just a baloney, it is just a pikit mata ng mga kampo ng Duterte na sinasabing walang warrant of arrest. At sinabihan pang abusado sila General Torre. Sa akin General Torre and his fellow police officers are just doing their job. No? Kung spurious yan, so meaning nameke ang gobyerno, kasabwat ang ICC at Interpol. Peke yung warrant of arrest kasi yun ang word is spurious. Tingnan nyo pa ang definition yan. Peke daw po, mga kababayan. Hindi totoo yung warrant of arrest. Pero nakita ko po 15 pages warrant of arrest galing po sa ICC March 7 dated po yan. At ang sabi ng Pangulo, pinatunayan po ni DILG Secretary John Vic Rimulya through DOJ Secretary Boying Rimulya that they received the copy of the warrant of arrest 3:30 AM March 8. Kaya yari si Digong, di po pa? O ngayon, galit na galit si Panelo at also na-violate din daw po yung karapatang pantao ni Digong kasi hindi man lang siya binigyan ng lawyer, hindi pinayagang makalapit sa kanya yung kanyang lawyer. Si Medel Dia, di ba lawyer yan? Kaya itong mga kampo ni Duterte, gagawin po ang lahat para po siya ay depensahan. Para po iantig ang ating damdamin, nakaawaan natin ang dati ninyong presidente. O given, nandoon na po tayo, naaawa po tayo. No? Dahil nga sa kalagayan niya, matanda na siya, hindi na maganda ang health niya. Pero, siya ba? Nakaramdam ba siya ng awa? Nung time na namamayagpag ang peking war on drugs niya? Nung time na bumubulagta ang mga allegedly suspect na hindi dumaan sa rule of law, sa tamang proseso ng batas? Naawa ba sila sa sinasabi nilang collateral damage, yung mga nasabit lamang, na napagkamalan, may mga bata, sanggol, kabataan na nabuwis ang buhay, na tumatangis ang mga magulang, ang mga asawa, ang mga anak na nawalan ng magulang, humihingi ng hustisya. Ano lang sabi nila? Collateral damage. They did not even apologize to the family of the victims of their extrajudicial killings, but they actually justify it. O ngayon, namnamin ninyo. O maawa tayo, matanda na, pero kailangan niya pa ring harapin. Kung malulusutan niya yan, di good for him. Diba? Kung mabindicate siya, then good for him. Pero kung ma-found guilty siya, hustisya para sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing ni Digong. Hindi nyo pwedeng sisihin ang Marcos administration sa Panelo. Kagagawan ni Digong yan. Dahil sa pagmamataas niya, pagmamalabis niya sa kahambugan niya. Naging diktador siya, mga kababayan. At the same time, ginamit din siya ng mga taong nakapalibot sa kanya, lalong-lalo na ang mga inchik na tulad ni Bongo. No? Hindi niya lang alam, ginamit siya ng husto ni Bongo, yung kanyang butler, yung kanyang dakilang aso. O ngayon, kung unlawful arrest yan, sue the freaking PNP, lalong-lalo na si General Torre, kung unlawful. Kasi sinasabi nyo, peke yung arrest warrant, hindi pinalapit, hindi binigyan ng lawyer si Digong, gamitan nyo na ng proper channel. Kasuhan ninyo ang PNP, di po ba? O now,
punta naman tayo sa inyong ate ng bayan na walang iba kundi si re-electionist Senator Amy Marcos. No, nagbigay po siya ng kanyang nakakangit-ngit na reaction diyan sa pagkakaaresto sa kanyang tatay Digong. Sobra daw po siyang naaawa doon sa matanda. It reminds him of his father. Senator Amy, do not compare your late father Marcos Sr. to Digong. They are two different person. Ang Pangulong Marcos Sr. ay may dignidad na umalis ng bansa. This is for the sake of the Filipino people. Ayaw niyang dumanak ng dugo. Pero si Digong, dumanak ng dugo at hindi siya nagsisisi. They are two different animals. The one is the one who truly loved his country and his fellow Filipinos. The latter is the one who canoodles with the Chinese and he doesn't care about the human rights of his fellow Filipinos. Wag po. They are not, it is not there to compare, nothing to compare. No? President Marcos Jr. is way better than your tatay Digong. No? Sinasabi nga ni Amy, alam niya magkakaroon ng ganyan, lalo pa daw magkakagulo. So ibig ba sabihin, Amy Marcos, wag nang ipatupad ang batas? Wag nating sundin yung rule of law? Wag tayong sumunod sa international body na kung saan tayo ay member? I-define natin ano ang sasabihin ng international community sa atin? E di masisira tayo. Bakit pa kayo nagpa-member dito sa body na ito kung hindi naman kayo tatalima? Di po ba? May nag-file ng kaso sa international community. We don't have to discriminate. We don't have to discriminate about the color of their skin, their nationality, or whatever it is. We decided to join to that international body. And that international body is used by this criminal court to apprehend a person being accused of crimes. Bakit gaganon ninyo na na sa mga puti, sa mga pare-pareho naman ang kulay ng mga yan, pati mga inchik, mga puti rin ang kulay ng mga yan eh. Di po ba? Sino ngayon na nagdi-discriminate? Sino ang hindi sumusunod sa batas? Di ba kayo? Kaya Amy Marcos, wag mo kaming lokohin. Alam namin na ang allegiance mo ay sa mga Duterte, pero the Dutertes are actually sinusuka ka eh. No? Naaawa daw siya dun sa matanda. Okay, given. Pero naisip mo rin ba yung mga biktima, yung pamilya ng biktima ng mga napatay sa extrajudicial killing? Naawa ka rin ba? Nagbigay ka rin ba ng pahayag sa bagay na yan? The numbers will not lie. Nandiyan po mahigit sa 30,000 tao na mga Pilipino. Whether allegedly suspect sila, patunayan natin na kriminal sila in the court of law. Pero si Digong, ang court of law niya is always in the end of the barrel of the loaded gun. Gatilyo at bala ng baril. Mas gusto niya pa dahil madaling masolve ang problema. Ang kapatid mo, sumusunod lamang sa batas, sa rule of law. O diba, mas tatahimik ang bansa kung wala ang mga Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil sila ay mga gahaman, sila ay mga tambaluslos dahil gusto nilang kunin ang seat of power mula sa kapatid mo. Huwag mong ikumpara ang tatay mo kay Digong. Ferdinand Edralin Marcos Sr. is way better than your tatay Digong. President Marcos Sr. is no criminal, but Digong is. President Marcos Sr. is no corrupt, but Digong is, and his daughter Sara Duterte. Diba? Amy Marcos. Kaya ako po, mga kababayan, yung sinasabi ni Panelong spurious o peke itong warrant of arrest, patunayan nila. Di po ba? Demanda nila ang gobyerno, demanda nila ang ICC o sinong dapat nilang idemanda. At itong si Amy Marcos, kinaaawaan ng husto ang kanyang tatay Digong. Kasi daw po matanda na at naikukumpara niya sa kanyang yumaong ama na si Pangulong Marcos Sr. Sa akin naman, there's nothing to compare between the two. President Marcos Sr. is way
way better than your Tatay Digong. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.